Ikinwento na nagsimula ang lahat sa isang sanggol na nagniningning sa China, ang kauna-unahang ipinanganak na may quirk. Mula noon, sinabi ni Koichi na halos 80% ng populasyon ay nagkaroon ng quirk. Ipinaliwanag din na may mga lisensyadong bayani na pinahintulutan ng gobyerno, ngunit marami ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan sa labas ng batas bilang mga vigilante. Ipinahayag na habang may higanteng kontrabida na nanggugulo sa lungsod, dumating si All Might at mabilis na pinabagsak ito. Samantala, si Koichi, isang college student ay naiulat na late sa klase, kaya't umalis agad siya at hindi na napanood ang labanan. Sinabi niyang kailangan niyang magmadali. Isinalaysay na aksidenteng nabangga ni Koichi ang ilang delinkwente na agad siyang tinakot. Ginamit niya ang kanyang quirk, ang slide and glide, para makatakas. Pagkatapos ay inamin niyang medyo nahiya siya dahil hindi raw ito gaanong kapaki-pakinabang sa laban. Ikwinento na napanood ni Koichi ang isang street performer na nagngangalang Popstep na kumakanta sa kalsada. Habang hindi siya pinapansin ng karamihan, napansin siya ni Popstep habang ginagamit ang kanyang quirk para umalis. Nang gabing iyon, iniulat na nagtatrabaho si Koichi sa isang convenience store nang bumalik ang parehong grupo ng delinkwente. Binugbog siya ng mga ito, at ang isa sa kanila ay nagpakita ng kakaibang quirk na may mga matutulis na kuko. Pagkatapos ng kanyang shift, isinalarawan na nagsuot si Koichi ng All Might hoodie at naglibot sa syudad para gumawa ng maliliit na kabutihan, tulad ng pagbabalik ng mga nawawalang gamit, pagtulong sa direksyon, at pag-aayos ng basura. Tinawag siya ng mga tao bilang nice guy. Nakilala siya ni Popstep bilang ang parehong lalaking nakita niya dati. Habang nag-uusap sila ni Popstep, biglang dumating ulit ang mga delinkwente. Tinakot nila si Popstep ngunit nagpakita ng tapang si Koichi at pinrotektahan siya. Biglang may dumating isang lalaking misteryoso na pinuri si Koichi sa kanyang tapang. Ipinahayag na ang lalaking iyon ay si Knuckle Duster. Mabilis niyang pinatumba ang mga salarin gamit lamang ang kanyang lakas. Sinabi niyang hindi sapat ang basta pagbugbog, may mas malalim siyang hinahanap. Inalok niya si Koichi na turuan siyang maging tunay na bayani. Ikinwento ni Knuckle Duster na may kumakalat na droga na tinatawag na trigger. Pinapalakas nito ang mga quirk ngunit tinatanggal ang kontrol ng gumagamit. Isa sa palatandaan nito ay ang itim na dila. Samantala, iniulat na isang lalaking may peklat ang lumapit sa mga dating talunan at inalok sila ng trigger. Kinabukasan, ipinakita na nagpasalamat si Popstep kay Koichi at Knuckle Duster, at inalok niyang tumulong sa kanilang plano para hanapin ang mga gumagamit ng trigger. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Knuckle Duster. Sa halip, bigla niyang hinuli ang isang random na lalaki para ipakita ang kanyang dila, isang hakbang na humantong sa pagdating ni Eraserhead. Dumating si Eraserhead at hinarap si Knuckle Duster. Dito ipinahiwatig na magsisimula ang tensyon sa pagitan ng mga lisensyadong bayani at mga vigilante. Sinimula ng ulat na pagkatapos ng pagtatapos ng unang episode, napansin ni Eraserhead, Shota Aizawa, si Knuckle Duster na tila nangingialam sa isang lalaking tila walang kwenta lamang. Ipinabatid na agad ni Eraserhead ang kanyang takot na baka gumagamit ng isang kakaibang quirk si Knuckle Duster, kaya agad niya itong hinarang at pinigil gamit ang kanyang erasure cloth para patigilin ang anumang kakaibang kapangyarihan. Sa pagkukumbaba ng tono ng ulat, inamin ni Eraserhead na siya ay confident na magagamit niya ang kanyang abilidad upang patigilin si Knuckle Duster, subalit nang tuluyang lumaban ng huli ng walang kapangyarihan, napagkamalan niyang walang quirk si Knuckle Duster. Ipinahayag ni Knuckle Duster na intensyon niyang parusahan ang isang doktor o sinumang nagbenepisyo sa isang kriminal, kaya nakipaglaban siya. Ipinabatid din sa naratibo na sa paglalaban, nabigla si Eraserhead dahil sa determinasyong ipinakita ni Knuckle Duster isang matinding puwersa ng mabigat na suntukan, bagamat walang magic o quirk. Nang matapos ang tensyon, nagpa siya si Eraserhead na realized na hindi pala kriminal si Knuckle Duster, bagkus isang vigilante, kaya nagpa siya itong pakarelaksan at respetuhin bilang layunin nito ay iligtas ang mga inosente. Sa pagtatapos ng bahaging ito, iniulat na ng narrator na nagkausap sina Eraserhead at Knuckle Duster sa isang mayanhing tono, kahit magkaiba ang kanilang pamantayan sa hustisya, nagkaroon sila ng paggalang para sa isa't isa bilang mga mandirigma sa kanilang sariling estilo. Matapos makipag-usap sa pakikipaglaban kay Knuckle Duster, naabutan ni Popstep ang lalaking tinatawag nilang salaryman at napag-alaman niyang siya pala ay isang drug dealer. Sa ulat, inilalabas nitong nasa mga larawan si salaryman sa maraming crime scene na kasama ang mga taong naglabas ng kanilang quirks. Iniutos ni Popstep kay Koichi na subaybayan ng lalaki habang siya ay mag-iwan ng trail. Agad namang sinundan ni Koichi ang tinutukoy na lalaki, ngunit agad siyang sinalubong ng tatlong thugs na bumalik mula sa unang episode na ngayon ay pinalakas ng trigger, isang mapaminsalang iligal na gamot. Ipinaliwanag sa balita na naging mas malupit ang kanilang pag-atake, mas mabilis nilang sinasabitan at hindi basta-basta matatakasan si Koichi dahil sa impluwensya ng trigger.
Ngunit sa pagtatapos ng bahaging ito, pagsapit ni Eraserhead, agad niyang na-erase ang quirks ng mga thugs, pinigilan ang kanilang kapangyarihan at binigyang daan ang panibagong labanan laban sa Salaryman. Nang naglaon, ipinaalam sa kanilang grupo na may makasalanan pala silang sinusundan, isang lalaking dilag na nag-inject ng trigger sa kanyang sarili gamit ang All Might action figure. Agad siyang nagsimulang lumaki at umigting ang kakayahan, naging 4 ang braso, at nagbagal ng hindi inaasahan habang mahina. Ang paglalarawan sa pagkakabuo ng higanteng Salaryman ang nagsilbing kahindik-hindik na tagpo ng episode. Dito na nagpakitang gila si Knuckle Duster, ipinakita umano niyang, Spider-Man style, na pagbitin sa pagitan ng mga gusali, sinipa ng malakas hanggang sa nabali ang resistensya ng higanteng kontrabida, isang detalyeng inilarawan bilang makasining sa pinamalas na aksyon. Sa isang nakasisilaw at tensyonadong tagpo, nakita si Koichi Himawari, na gumawa ng isang dramatikong kilos ng kabayanihan. Nang mapansin niyang nasa bingit ng kapahamakan si Popstep habang nakabitin ito sa isang mataas na bahagi ng gusali, agad siyang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Ipinahayag ng tagapag-ulat na ginamit ni Koichi ang kanyang quirk, isang anyo ng sliding movement na halos hindi makita ng mata dahil sa bilis, upang mabilis na makaakyat sa isang patayong pader. Habang ginagawa ito, sinabing hindi niya iniinda ang panganib na baka siya'y madulas o mahulog, dahil mas mahalaga para sa kanya ang mailigtas ang kaibigan. Pagsapit ng pinaka-climactic na sandali ng labanan, dumating si Eraserhead upang wakasan ang kaguluhan na dulot ng halimaw na Salaryman, ayon sa pagsasalaysay, eksaktong sa oras ng desperasyon, kung kailan ang halimaw ay halos hindi na mapigilan sa kanyang pananalasa, ay muling lumitaw si Eraserhead sa eksena. Inilarawan na agad niyang ginamit ang kanyang quirk, ang kakayahang pansamantalang ipawalang bisa ang kapangyarihan ng ibang may quirk, sa pamamagitan lamang ng pagtitig. Sa oras na iyon, ang dating sobrang lakas na ipinamalas ng Salaryman ay bigla umanong naglaho. Matapos maaresto ang Salaryman na naging sanhi ng kaguluhan sa lungsod, at matapos makuha ng mga awtoridad ang mahahalagang ebidensyang nagpapakita ng paggamit niya ng ilegal na drug ang trigger, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Eraserhead at Knuckle Duster. Iniulat na sa maikling pagtitipon sa lugar ng insidente, diretsahang nagsalita si Eraserhead kay Knuckle Duster. Ayon sa kanya, ang nangyaring labanan ay isang malinaw na halimbawa ng kung paanong ang hustisya ay kayang ipaglaban sa labas ng sistemang legal, ngunit, binigyang diin din niya na ang ganitong uri ng aksyon ay lubhang mapanganib. Ipinahayag ni Eraserhead na bagamat nauunawaan niya ang layunin ni Knuckle Duster na protektahan ng mga inosente at sugpuin ang kriminalidad, malinaw umano na ang pagiging isang vigilante ay may kaakibat na banta, hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa kaayusang panlipunan. Isang bagong yugto ng pagkakaibigan at layunin ang nabuo. Isinalarawan na sina Koichi Himawari, na tinaguri ang The Crawler, Knuckle Duster, at Popstep ay unti-unting bumuo ng isang matibay at di formal na samahan. Inihayag sa report na sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba sa edad, personalidad, at karanasan, nagkaisa sila sa iisang layunin, ang protektahan ng mga mamamayan ng Naruhate sa paraang hindi hinihintay ang sistema ng gobyerno o mga pro-heroes. Kalaunan, iniulat ni Popstep na nakatanggap siya ng balita ukol sa isang alitan sa pagitan ng mga estudyante sa kalapit na eskwelahan. Ayon sa kanyang impormante, may mga batang gumagamit ng quirk sa labas ng klase, isang bagay na delikado at labag sa patakaran ng lungsod. Habang naghahanda, isinalaysay na si Koichi ay nagsuot ng kanyang bagong kagamitan, isang pares ng guwantes at mga sapatos na may special support systems na ginawa ni Knuckle Duster. Ito ay upang mapalakas ang kontrol ni Koichi sa kanyang slide and glide quirk at mapataas ang kanyang kakayahan sa paggalaw. Pagdating sa lugar, isinalaysay na si Koichi ang unang lumapit sa mga bata. Suot pa rin niya ang kanyang bagong guwantes at sapatos, tinangka niyang kausapin ang mga ito sa mahinahong paraan. Ayon sa kanyang tono, ayaw niyang may masaktan, at gusto lamang niyang ayusin ang gusot bago pa ito humantong sa kapahamakan. Isa sa kanila ang nagsabi ng masasamang salita kay Koichi, habang ang isa naman ay ngumisi at tinulak siya ng konti gamit ang quirk nito, isang maliit na energy burst sa kamay. Habang pinipilit ni Koichi na manatiling kalmado at hindi gumanti, biglang lumitaw si Knuckle Duster, ayon sa salaysay. Mula sa likod ng isang poste, mabilis siyang lumakad papunta sa mga estudyante at sa mababang, malamig na tinig ay sinigawan sila, sinasabing kung ayaw nilang masaktan, ay dapat na silang umalis. Samantala, iniulat na si Popstep ay dumating ilang segundo matapos ang eksena. Maingat siyang lumapit, kinausap ang natitirang estudyante. Inilarawan na ginamit ni Popstep ang kanyang likas na kaalaman sa pakikipagkapwa upang kalmeyan ito at siguraduhing ligtas na ang lahat. Habang papaalis na ang grupo, biglang lumitaw ang isang bagong kontrabida na may kakayahang patigasin ang katawan. Nanira ito ng gusali at muntik nang masaktan ng isang sanggol. Mabilis na kumilos si Koichi upang iligtas ang bata.
Habang abala si Koichi sa pagligtas, iniulat na hinarap naman ni Knuckle Duster ang kontrabida. Wala itong quirk, ngunit ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas at walang takot na sumugod. Ikinwento ring nagbalik si Koichi matapos mailigtas ang bata at sa pakikipag-ugnayan kay Knuckle Duster, gumawa sila ng simpleng estratehiya. Ayon sa plano, ginamit ni Koichi ang kanyang bilis upang lituhin ang kontrabida, paikot-ikot siyang gumalaw sa paligid nito, tila isang aninong hindi matamaan. Sa bawat paggalaw, inililihis niya ang atensyon ng kalaban upang mabigyan si Knuckle Duster ng pagkakataong makalapit. Dahil dito, nakalapit si Knuckle Duster sa likuran ng kontrabida. Ipinahayag na sa huling galaw ng operasyon, sinunggaban ni Knuckle Duster ang likod ng leeg ng kalaban at pinaulanan ito ng malalakas na suntok sa batok at tagiliran, ang mga bahaging hindi gaanong protektado ng matigas nitong balat. Sa isang bugso ng lakas, nawalan ng balanse ang kontrabida at bumagsak sa lupa. Nang tuluyang mawala ng malay ang kalaban, kinumpirma ni Knuckle Duster na ligtas na ang lugar. Napansin ni Koichi na muli na naman silang nakalaban ng gumagamit ng trigger at inilahad niyang tila may mas malalim na organisasyong nasa likod nito. Ikinwento na dumating ang mga awtoridad matapos ang insidente. Nakumpirma nilang ang ginamit ng kontrabida ay trigger. Isa sa mga pulis ang nagsabing kapaki-pakinabang minsan ng vigilantes, pero ipinaalala rin nila na bawal pa rin ito sa batas. Sa pagtatapos ng episode, ipinakita ang trio na muling nagtagpo. Ibinahagi ni Koichi ang kanyang pag-aalinlangan ngunit masaya siya sa bagong tungkulin. Samantala, ipinakita rin ng dalawang pulis na sina Sukauchi at Sansa na nagsisimulang imbestigahan ang mga vigilante. Ikinwento na sa klase ni Koichi, ipinaliwanag ng kanilang guro na noong unang panahon, karamihan sa mga kilalang bayani ay nagsimula bilang mga vigilante, mga taong gumagawa ng kabutihan kahit hindi lisensyado. Ayon sa guro, bago pa man maitatag ang legal na pro-hero system, ganoon ang kalakaran. Dahil dito, napaisip si Koichi sa sarili niyang landas. Sinabi niyang kahit tinatawag niyang bayani ang sarili niya, hindi ito nangangahulugang wala na siyang ibang obligasyon, kailangan pa rin niyang magtrabaho at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pagkauwi niya sa kanilang apartment, nadatnan ni Koichi si Knuckle Duster na tila komportable sa sala. Wala itong suot na maskara, nanonood ng telebisyon, at kumakain na parang bahay niya ang inuuwian ni Koichi. Ilang sandali pa, dumating si Popstep na may dalang mga gamit at sinimulang ayusin ang sala para gawing pansamantalang backstage habang siya ay naghahanda sa isang nalalapit na pagtatanghal. Ikinwento na habang naghahanda si Popstep para sa kanyang konsyerto, sinalubong siya ng masiglang mga taga-suporta sa lugar ng pagtatanghal. Kabilang sa mga dumalo ang mga estudyanteng tumulong sa kanila sa isang nakaraang insidente na masayang-masaya sa muling pagkikita. Isa sa mga bata ang nagsalita pa ng may matinding paghanga, ipinapakita ang kanyang suporta bilang masugid na tagahanga. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, sinabi na may isa sa mga tagahanga ang nagpakita ng labis na pagkahumaling kay Pop. Sa kanyang pagnanais na mapalapit sa idolo, ininom niya ang isang ilegal na kemikal na tinatawag na trigger, isang droga na pansamantalang nagpapalakas sa quirk ng isang tao. Dahil dito, bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang dambuhalang nilalang na kahawig ng isang higanteng linta. Tinarget niya si Pop, nagpumilit makalapit sa kanya at paulit-ulit na humihingi ng pakikipagkamay. Agad na rumesponde sina Koichi at Knuckle Duster upang iligtas si Pop, ngunit sa kanilang unang pagharap ay nahirapan silang pigilan ng halimaw. Napalaban sila sa isang kalaban na balot ng malagkit at madulas na likido, dahilan upang mahirapan silang lapitan at sugpuin ito. Ikinwento na sa gitna ng labanan, napansin daw ni Knuckle Duster ang isang udon shop sa di kalayuan. Napag-isipan niyang maaaring gamitin ang harina mula roon bilang sandata laban sa halimaw, lalo na't madulas at balot ito ng likidong nagpapahirap sa laban. Ipinahiwatig niyang kung mapapatuyo nila ang slime, magkakaroon sila ng pagkakataong makalapit at makabawi. Ayon sa ulat, pumayag si Popstep na magsilbing pain. Inakay niya ang halimaw papasok sa isang makipot na eskinita, kunwari pagbibigyan niya ang hinihinging handshake nito. Ngunit nang makalapit ang nilalang, bigla itong naging agresibo at nagtangkang yakapin at halikan si Pop dahilan upang siya'y magpanik at umatras. Sa eksaktong sandali ng kaguluhan, bumagsak mula sa itaas ang sako-sakong harina na itinapon ni Knuckle Duster at Koichi. Tumama ito sa katawan ng halimaw, pinatuyo ang madulas na slime na bumabalot dito. Dahil dito, nawalan ng kakayahang dumulas at gumalaw ng mabilis ang nilalang. Sa pagtutulungan ni Knuckle Duster at Koichi, matagumpay nila itong naaresto, at ligtas na rin si Pop mula sa panganib. Ikinwento na matapos ang insidente, sa kanilang pagbabalik sa apartment, na pag-isip-isip ni Koichi ang lahat ng nangyari. Tahimik niyang inamin sa sarili na sa kabila ng mga panganib at kaguluhan, tila mas masaya siya sa bagong mundong kanyang ginagalawan bilang isang vigilante.
Bagamat hindi siya opisyal na bayani, nararamdaman niyang may kabuluhan ang kanyang ginagawa. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, iniulat na nagsasagawa ng pagpupulong ang mga opisyal ng pulisya kaugnay ng patuloy na pagkalat ng trigger. Tinalakay nila ang posibilidad na hindi lamang ito simpleng kaso ng bentahan ng droga, kundi bahagi ng isang mas malawak at organisadong plano. Ipinahiwatig nilang maaaring may mas malaking grupo sa likod ng pamimigay ng kemikal, isang grupong maaaring may layuning guluhin o paandarin ang kaguluhan sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga karaniwang mamamayan na hindi kayang kontrolin ang kanilang quirk. Isinalaysay na kinausap ni Koichi at Pop ang ilang mga estudyante sa paaralan na dati nang nakasama ni Teruya, ang batang gumamit ng trigger at naging isang slime-like na halimaw. Ipinaliwanag nilang nais nilang alamin kung saan ito maaaring nagtatago o kung may iba pa itong kakaibang kilos bago pa mangyari ang insidente. Ayon sa mga estudyante, dati raw ay tahimik lamang si Teruya ngunit naging mas obsessed ito kay Pop Step at nagsimulang kumilos ng mas kakaiba. Habang naglalakad sina Koichi at Pop sa lungsod upang hanapin si Teruya, may isang maikling buhok na babae ang biglang lumapit sa kanila. Ipinakilala raw ng babae ang sarili bilang isang malaking tagahanga ni Pop Step at nakiusap na makapagpa-selfie kasama siya. Bagamat mukhang masayahin at inosente, kalaunan ay nalaman na ang tunay niyang pangalan ay Kuin, at siya pala ay isang villain na may masamang balak. Ayon sa ulat, makalipas lamang ang ilang minuto matapos ang engkwentro, sinimula ni Kuin ang kanyang operasyon. Mula sa kanyang kontrol, pinalipad niya ang 12-dosenang bubuyog na tila ordinaryo sa paningin ngunit may dalang trigger sa kanilang mga panturok. Sinaksak ng mga ito ang mga inosenteng sibilyan na nasa paligid at humigit kumulang 10 katao ang agad na naapektuhan. Ikinwento na ang mga tinamaan ay mabilis na nagbago ng anyo, naging mga halimaw na puno ng galit at wala ng kontrol sa sarili. Nagsimula ang kaguluhan at sigawan sa lansangan at sa gitna ng kaguluhan, nahiwalay si Teruya mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi nila alam na siya mismo ang sunod na magiging target ni Kuin. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa lungsod, napansin ni Knuckle Duster ang isa sa mga bubuyog na may dalang trigger na tila hiwalay sa grupo. Agad daw siyang kumilos at sinundan ito, umaasang madadali siya nito sa pinagmulan ng pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Ingenium, Eraserhead, Present Mike, Endeavor, at All Might. Agad nilang pinigil ang mga infected na sibilyan at kinontrol ang sitwasyon. Ngunit kahit mukhang tapos na ang lahat, naramdaman ni Koichi na mas malaki pa ang hinaharap nilang laban. Samantala, ipinakita raw sa kabilang dako ng syudad na si Kuin ay kasama na ngayon si Teruya. Sa unang tingin, makikitang mahinahon at mabait ang kilos ni Kuin, tila isang ordinaryong ate o tagapag-alaga na nag-aalala sa batang nawawala.